Praise God, naulang umaga. Mag-evangelize muna ako ng 20 minutes. Amen. Para makarinig ang mga tao. Ito lang ako sa Malilom. Kahit umuulan, daming tao. Praise God, good morning. Kumusta na po kayo? Hello. Busy ang mga tao. Good morning po. Good morning po everyone. Kahit umuulan, tuloy ang buhay. Sa umagang ito, yung mga hindi pa po nakakadalo ng gawain ng church, mamaya po dala po kayo ha. Mahalaga po ang dumadalo ng church at nakikinig na salita ng Diyos. Lalo na po sa panahon ngayon. We are living in the last days, kaya po at least 20 minutes makapag-share po ako ng love of Jesus. Kinig lang po kayo dyan, libre naman po. Hindi ko po kayo hihingan ng pera o wala akong buslo. Ang dala ko po sa inyo ay mabuting balita ng pag-ibig, kasi po ang panahong ito pinagsiselebrate ang kaarawan ni Jesucristo. Patayo nga po din eh. Ang mga tao po ngayon ay abala dahil po, sabi nga po, nagse-celebrate ng kaarawan ng Panginoong Jesucristo. Kahit hindi po December 25 ang sakto na kaarawan ni Jesus, kasi nga po, wala pong nakatala sa Biblia na kaarawan ni Jesus. Subalit, kailangan po nating mga tao na marinig ang mabuting balita. Yung may mga Biblia po sa inyo, basahin niyo po yung John 3:16. Yung may mga Bible sa bahay, pag-uwi, basahin niyo yung John 3:16 to 17. At ang nasasaad doon, yun ang Word of God sa umagang ito. Matatagpuan sa John 3:16. Yun po ang buod ng Biblia. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya po isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang isang tao na manampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sa umagang ito, tandaan po natin, pinaparating ng salita ng Diyos, mahal ka ng Panginoon. Tandaan niyo po ha, mahal ka ng Panginoon, kaya po siya isinilang. Sino po ang isinilang? Si Jesucristo po ay isinilang una sa lahat dahil mahal ka ng Diyos. Isinilang po si Jesus. Isinugo po siya dito sa lupa. Ibig sabihin nun, may nagmamahal sa iyo. Mahal na mahal ka ng Diyos Ama dahil isinugo niya si Jesus. Ibig sabihin, si Jesus ay Diyos. Isinugo dito sa lupa. Siya po ay nagkatawan tao. Kaya nga po, marami ngayon inaalala yung kapanganakan ni Kristo. Kapag po kapanganakan ni Kristo, sino ang binibigyan niya ng regalo? Si Jesus Christ pa? O tayo ang nakikinabang ng regalo? Yun po yung katanungan. Kapag araw ba ng Pasko, sino ang diwa ng Pasko nyo? It's about Jesus, hindi po anong bagay. Hindi po si Santa Claus na marami ngayon pinapatronate si Santa Claus, at sa mga tahanan, makikita mo puro si Santa Claus. Hello? Ang panahong ito, holiday, iaalalahanin natin. Walang iba kundi si Jesucristo. Yun po ang buod ng Pasko. Wala pong iba. Magbibigay yan sa araw ng Pasko. Bakit? Kasi si Jesus yung unang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang Diyos, ang pag-ibig. Inibig niya tayo, mga tao, kahit tayo makasalanan. Inibig tayo ng Diyos. Minahal tayo, hindi tayo karapat-dapat na mahalin. Dahil tayo ay makasalanan sa mundong ito. Pero yung pag-ibig ng Diyos Ama ang nanaig, kaya po
si Jesus ay sinugo sa lupa. Huwag niyo pong kakalimutan, Christmas is about Jesus. Ano po? Tayo dapat yung tatanggap na regalo. At kung hindi niyo pa natatanggap po ang regalo, ano po yung regalo ng Panginoong Jesus? Yung buhay na walang hanggan. Kapag tinanggap niyo po si Jesus bilang Diyos tagapagligtas, itong si Jesu Kristo, bibigyan ka naman po niya ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Nasa huling panahon na tayo. Pabalik si Jesus Christ, babalik siya. Kaya po pinaghahanda tayo, ang paghahanda natin yung kaluluwa natin. Makipag-ayos tayo kay Jesus Christ bago mahuli ang lahat. Sayang po ang buhay ng bawat isa kung hindi nyo matatanggap yung regalo na eternal life. Temporary lang ang buhay, ang daming namamatay ngayon, hindi na nagigising. So tayong mga tao, pahalagahan natin ang buhay. Huwag nyo sirain. Baka pagdating na naman ng New Year's Eve, ng yung pagbapalit ng taon, na ando na naman kayo, sugapan na naman kayo sa alak, bisyo, lechon na masasarap, kaya maraming na heart attack at namamatay. Huwag po nating lagyan ng napakadaming nakakamatay ang katawan. Kung gusto niyong humaba ang buhay, kumain po tayo ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay. Hindi ko naman po sinabing huwag kayong bumili ng mga gusto nyo. Mahalin pa rin natin ang katawan. Libre pong bumili yung may mga pambili, kaya mabuti pa rin yung walang pambili. Yung gulay, kayang-kaya na yung gulay. Kaya po tandaan natin ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Mahal na mahal po tayo, kaya lamang po, kayo po ang pipili. Kung kayo po maniniwala na si Jesu Kristo ay Diyos at nagkatawan tao, kinilala siya, tinanggap siya, matatanggap niyo po yung buhay na walang hanggan. Dalawa lang po, sa umagang ito ang pinaparating sa inyo. Pipiliin mo si Jesus Christ bilang personal mong Diyos o hindi? O gusto mo yung kapahamakan? Dahil sinasabi doon may kapahamakan. Kapag pinili mo, naniwala ka, nanampalataya ka, tinanggap mo si Jesus bilang Diyos mo tagapagligtas, matatanggap mo po yung regalo na buhay na walang hanggan at sa pagbabalik niya, isasama ka sa langit. Pasama pa po ng pasama ang mundo. Padating po tayo sa 7 years ng kahirapan ng mundo. Nag-uumpisa pa lamang po ang mga antikristo sa mga plano nila na 2030 agenda. Kaya po gumugulo ang mundo. Tingnan niyo po sa bawat sulok ng mundo. They require, mandatory. Mawawala na ang kalayaan ng mga tao. Minamandatory na nila. Kaya ang mga tao mapipilitan na kumuha ng digital ID. Why? Hindi sila makakatrabaho, hindi makakalabas. Kaya tandaan nyo po yung sa Pahayag 13. Pagdating ng panahon ng mga tao, kapag natatakan ng tatak na 666, hindi na makakabili, makakalabas. Kaya po consider sa panawagan ng Diyos, makipag-ayos na po tayo habang may time pa. Mahal na mahal ka ng Panginoon, ng Diyos Ama, kaya ibinigay si Jesus. Ikaw po ang pipili. Kung tatanggapin mo yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan, it's up to you. Ano po yung kapahamakan na sinasabi sa John 3:16? Ang kapahamakan na sinasabi doon, walang iba kundi po yung mga tao na ayaw maniwala na si Jesus ay Diyos. Nire-reject si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, itapon po sa kumukulong asopre according to the Word of God. Kaya po, mamimili po kayo. Offer ng Diyos na buhay na walang hanggan o yung offer ni Satanas na isama kayo sa kumukulong asopre impyerno. It's up to you. Hinahayin ng Diyos ang regalo niya sa lahat ng tao. Mayaman ka man, mahirap ka man, pulubi, presidente ka man, senador ka man, mayor ka man, kahit sino ka. Gusto ng Diyos na maligtas ka, ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. Kaya lamang, binigyan po tayo ng pagpili. So, kung ano yung pipiliin mo ngayon habang malakas pa tayo,
Ang sabi doon sa next year, 2026, napakadaming chaos na mangyayari, tagutom, digmaan din, digmaan doon, patayan doon. Kasi po nakasulat dyan sa Mateo 24, kailangan matupad po ang mga naka-prophecy para makabalik si Jesus Christ sa rapture. Kaya po, salamat po sa inyong pakikinig sa umagang ito. Consider nyo pag-uwi nyong bahay kung may mga Bible po kayo dyan, John 3:16 to 17. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang mga tao. Kaya po patuloy siya nagsusugo ng mga mangangaral para po makarinig ang tao. Para po pagdating natin sa harapan ng Diyos, wala pong mga ngatwiran, wala namang nagbahagi sa amin na meron pang langit at impyerno. Si Jesus Christ pala yung Diyos at tagapagligtas. Kaya po, may nangangaral sa palengke. Pinapangaralan kayo ng salita ng Diyos para hindi po kayo mapahamak. Kapag mahal mo ang isang tao, bibigyan mo yan ng warning. Ano yung warning na yon? Para tayo makapaghanda. Dahil mayroong kapahamakan na padating. So sa umagang ito, tandaan po natin 3 bagay. Kung gusto mo na matanggap ang regalo ni Jesus sa panahong ito, ABC. Accept Jesus Christ, maniwala ka, manampalataya ka na si Jesus ay Diyos. Siya yung tagapagligtas ng kaluluwa mo at makakasumpong ka ng pangako na buhay na walang hanggan. B, believe. Ano ba yung believe? Maniwala, umasa, manampalataya na si Jesus lamang ang Diyos. Wala nang iba. Walang iba. Kundi in the name of Jesus, you will receive salvation. Wala po. Yung pera mo, kayamanan mo, katanyagan mo, lahat ng mayroon sa mundong itong mawawala, isang bagay. Lahat ng bagay mawawala. Kaya pag dumating yung bigwa na sinasabi, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na maniwala sa Kanya, manampalataya. Kaya po napakahalaga ng acceptance. Believe in Jesus Christ as personal Lord. And confess. I-confess natin na tayo makasalanan. Roma 3:23, ang lahat ng tao ay nagkasala. Lahat po tayo, kaya kailangan natin ang kapatawaran ng Diyos. Maliban po, ikaw at ako ay tumanggap ng kapatawaran ng Diyos, hindi nyo po mararanasan yung regalo. Napakahalaga yon. Kaya po isinugo si Jesus para mabuhay. Hindi lang mabuhay, para mamatay, maghirap sa cross. 3 araw na buhay maguli, umakyat sa langit. Nasa langit ang Panginoon, babalik siya. Babalik po ang Panginoong Yesus sa mga tao. Kaya hindi po relihiyon ang dala namin, kundi magkaroon kayo ng personal. Gawin niyo ang personal na Diyos, si Jesus, para matanggap ang regalo. Yun lamang po sa umagang ito. Naka 20 minutes na po ako. So, tandaan nyo, mahal na mahal po tayo ng Diyos Ama. Ang regalo niya si Jesus, tanggapin niyo po yung regalo na si Jesus. Bibigyan niya po kayo ng buhay na walang hanggan. Napakaganda po ng pag-ibig ng Diyos. Para dumating man yung 7 years na kahirapan, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Iingatan po tayo sa sakuna, sa mga kalamidad, mga tagutom, kahirapan. Tingnan niyo po yung nasunog sa Maynila. Alam niyo bakit maraming city ang nasusunog? Pagtatayuan ng 15-minute city kasama sa 2030 agenda ni na Bill Gates, ni na Elon Musk, mga antichrist po yung mga yan. Subalit yung mga may Diyos, ibinabahagi yung katotohanan. Marami ngayong antichrist na nasa paligid. Padating tayo sa one world government. Padating na dahan-dahan mawawala ang pera na ganyan, pero gamitin pa natin habang napapakinabangan. Kaya maraming corrupt kasi alam nila magkakaroon ng digital, mga bitcoins, mga crypto, ang mga gagamitin, digital. Pero ang Diyos ay mabuti at parati siyang advanced in wisdom, in knowledge to tell people what is going on. Kaya po sa Biblia, basahin niyo po ang Biblia para lalo pa kayong magdagdagan ng impormasyon. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pag-ibig mo. Bagamat umuulan, Panginoon, mahalaga yung mga tao bili-bili ng pagkain. Pero hindi lang po pala sa pagkain na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Kaya po sa umagang ito,
Patuloy po namin idinadalangin ng mga tao. Ingatan mo naman po sila. Yung mga naglalakaran, umuulan, mahirap po magkasakit ngayon. Kasi padadamihin nila, pagdating may second pandemic pa, padadamihin nila yung mga virus. Depende kung ano yung plano nila sa 2026. Subalit Lord, yung mga may Kristo sa puso, mananampalataya, we pray na ingatan mo, proteksyonan mo po. Sa umagang ito, tulungan mo ang mga tao na tanggapin ka bilang Diyos at tagapagligtas para po masalba ang kanilang mga buhay, para sa pagdating ng kahirapan, sila po ay magtatagumpay. Pagpalain mo po at ingatan yung mga nagtitinda. Alam po namin, kailangan naming mabuhay, kailangan naming magtinda para may pambili ng pagkain, ulam, bahay, lahat, shelter. Pero number 1 po pala, yung salita mo, unahin ka namin. Unahin ka namin at patuloy naman ang palataya sa iyo, magtiwala ng buong puso dahil yun ang sekreto. Maraming salamat po, Ama. Madilim po ang panahon, pero nawa po, hindi na po dumating si Zoraida, yung pinakahuling bagyo. Nawa po, huwag na dumating si Zoraida, na plano nila na puro bagyo na lamang. Maraming salamat po, Ama, at iniiwanan ko ang patuloy na pag-ibig, kapayapaan, sa lugar na to, kung saan may lugar na maraming may takot ang tao sa Diyos, paghaharian ng kapayapaan. Pagpalain po ang mga pamunuan, mga tao. Pilipinas is for Christ. Magsisi ang mga tao at tanggapin ang regalo mo sa panahong ito para masalba ang buhay. Salamat po. Jesus name I pray. Amen. Good morning po. Salamat po sa pakikinig nyo. Jesus love you so much. At nawa po, i-consider nyo ang panawagan ng Diyos habang araw pa, kasi pagdating ng gabi, kawawa po ang mga tao at iiyak. Good morning po. To God be the glory. Salamat po. Tapos na po ako. Bye-bye. Uwi na po ako. Ay, may church pala kami. Salamat mga kapatid.